Yes, mga ka-basic. So, ito na yung kasagutan sa mga nagtatanong sa akin about sa mga Oppo tsaka Realme na ang problema niya ay walang share article o kaya walang share nearby. So, ganito po yung gagawin natin. Android 12 nga pala yung version ng unit na to. Dial natin yung asterisk sharp 899 sharp and then pupunta po tayo dito sa my manual test. Pag-click natin yung manual test, punta tayo sa my camera. And then, camera test tayo. Mag-click lang tayo ng picture dyan. And then, once na mag-click natin po yung picture na yon, agree lang natin na yan. So, saglit lang. Ibabak muna natin. Ipapakita ko lang sa inyo na hindi po mapindot yung sa may article. Sa may ganyan po, wala po siyang share nearby. Ito yung pinaka-problema ng mga nagtatanong sa akin. So, hopefully may nagawin naman kaya nagawa natin ng paraan na to. So, balik tayo dito. Manual test ulit natin. Then, click natin yung camera. Camera test ulit po tayo. Then, ito nga pala yung na-picture natin kanina. Share natin yan at pupunta po tayo sa my messages. I-create tayo ng messages. Then, send natin yung kahit anong number. Then, kailangan din po natin ng SIM card para makapag-send. So, ang problema nga pala yung sa SIM card dito ay may PIN. So, in-enter lang natin yung password ng SIM card. Then, dial natin to ngayong URL ng YouTube. So, yan. Try lang natin. And then, once po na ma-dial natin yan, ay click send lang po natin. And then, click lang po natin yung link na yan. Then, open natin yung URL. So, once na na-click natin yung URL, minsan kasi nagpapa-update yung YouTube. So, pag lumabas po yung magpa-update yung YouTube, i-reset nyo na lang po ulit, i-hard reset nyo na lang po ulit, and then balik po kayo ulit sa ganitong process. And then, pag umabot ka naman sa video ko na to ay pwede naman pa-comment kung taga saan ka at para malaman ko naman kung saan umabot yung video na to. At kung nagustuhan mo naman tong video natin, pwede namang paki-share, pa-like na rin at pa-follow na rin. Maraming salamat. And then sa mga ginagawa ko nga pala sa mga Oppo na mga luma ay i-click lang sana natin yung layout. So ang problema hindi siya pwede. So gagawan natin ng ibang way. Makikita niya hindi talaga siya pwede. And then kailangan muna nating palitan yung language kasi medyo nahihirapan tayo dyan sa language niya. Sundan. So i-click natin ulit. Ayaw talaga. Yan, ayaw din kahit anong pindot natin yun. So, book natin yan and then, hanapin natin yung sa my language. Kailangan lang natin palitan yung language. Papalitan lang muna natin yung language para mas madali lang siyang masundan. So, English lang muna natin. And then, back lang natin yan. Hanapin natin yung apps. Click natin yung apps. And then, sa pinakataas, app management. So, hahanapin natin ngayon yung clone po. Ang version nga pala ng model na ginagawa ko ay Android 12 na po siya. So, open natin yung phone clone. So, dito sa part na to ay medyo malapit na nating magawa. O kaya medyo malapit na nating matapos kasi naka-open na tayo ng phone clone. Click natin ng new device. Yan. So, kakailanganin natin ng isa pang unit para ma-scan natin tong QR code para po mag-connect silang dalawa at makapag-transfer tayo ng kahit isang apps lang o kaya item lang na mababa lang yung laman. So, dito, open natin yung isang unit. Hanapin natin yung phone clone. And then kung wala naman kayong ibang Oppo or Realme na pang clone, pwede naman sa mga ibang Android, i-download nyo lang po yung Oppo phone clone para po ma-clone nyo po. So, dito sa part na to ay pipiliin natin tong old device. Then, saka natin i-scan. Scan natin. Then, wait lang po natin na mag-connect po silang dalawa. And then, once na nag-connect na po silang dalawa, ay kailangan lang po nating mamili ng isang item para ma-transfer natin. Either contacts man yan, messages man yan, call logs. Basta meron lang po tayong maililipat na isa. So, pinili ko yung pinakamababa. 10 kilobyte lang ata yung one. So, start na tayo. So, antayin lang po natin na magkoconnect sila at mag-transfer silang dalawa. Once po na matapos yan, and then, click lang po natin yung done sa baba.
Yan. So, buttons. Next. Skip. So, next na po. And then, once po na ma-set up nyo na po ito sa my pinaka-main menu, kailangan nyo lang pong pumunta sa About Device, tap nyo ng 7 times yung build number, and then pag nag-open na po yung build number, back nyo po, punta kayo sa may developer option, i-open nyo yung OEM, and then, saka nyo po, i-reset ulit para as in malinis po talaga siya. So, hanggang dito lamang po. Maraming salamat.